Guys, maulang morning. So, nasa bahay lang tayo. Hindi ngayon na, hindi tayo lumalabas. May repair tayo dito na Samsung LED TV. So, ang sira niya is no power. So, balik pa rin ko muna yung video. So guys, ang model niya is Samsung, mabasa ba? Babasahin ko na para sa inyo. Samsung UA32T4300. So 32 inches siya. And ito rin yung tinatawag ng screwless kasi wala siyang screw. Pakita ko na mamaya kung paano siya bubuksan. So testing muna natin. So hanap tayo ng power cord. Power cord. Ito siya. Ang sira niya is no power. So, plug in na natin. Okay. And yun, kahit standby wala. Okay. Wala siyang ilaw kahit standby. Yan. So, no power. Totally dead set siya. So, plug natin. And pakita ko kung paano siya bubuksan. Okay, sa pagbukas nito is maghahanap tayo ng screw na kakasya dito sa butas na yan. Kita ba? Totoo pala, butas na yan. Yun. Then i-hook up natin. So hanap tayo ng screw. So ito, okay guys, so ito ang nahanap ko. Pwede naman to siguro. Suksok na natin dito. Pagkasuksok, okay, tapos iangat natin. Okay. So, yun. Okay. Okay, mag-alala, hindi mababasag yung screen dahil bakal yung tutupod natin. Pati rin sa kabila, ganun din. Yan, angat. Tapos yun na yun. Okay. So, ganon magtanggal ng screwless. Okay. So, dito naman is kasi lock lang naman siya na parang ang tawag dito. Parang nag-click lang naman siya. Pwede na to. Samahan na lang natin ang pag-angat. Lumalabo ng mata ko. Yun. Okay. Pa. Right-handed ako. So, dito na lang. Aray ko. Okay. So, bukas na siya. And, dahil no power, saan tayo magfo-focus? Sa ano muna tayo? Power supply. Even though kasama naman yung power supply sa mainboard niya, pero dito muna tayo sa section na to. As you can see, visual check natin. Tayo ko kung pwede zoom. May nangitim na portion doon, no? Yun, no? Yun. Yun. So, yun. So, meron na tayong basihan. May pumutok doon. So, doon na. Dito tayo mag-check. Okay? So, yun siya guys. So, may target na tayo. Kasi nangitim doon. Pumutok. Pero, check muna natin.
fuse muna. Yun, open siya. Okay, so hindi siya gumagalaw. Next is MOSFET. Unahin muna natin malalaki. Mukhang hindi naman siya shorted. Next, mga diodes. Okay, mukhang okay din itong fusible resistor. Okay din. Isabay natin to. Okay naman, hindi din siya shorted. Basta check na natin lahat yung makita natin malalaki. Okay, so wala tayong makita dun sa mga malalaking piyesa. Kaya na natin siyang tanggalin. Check muna natin kung may voltahe pa. Pero sa tingin ko wala siguro kasi matagal naman na siyang hindi nagpa-power. For safety lang yun. So walang voltahe. So angat lang and tanggalin natin itong mga to. Okay, so dito sa kabila is hindi naman siya nangitim. Doon lang talaga na part na yan siya nangitim. Okay, so, tingnan natin baka sa dumi lang or what. Talagang nangitim siya guys. Umusok doon. So, possible baka open yung board. Okay. So, ang pumutok natin is yung ito to. Kulay blue. So, kadalasan nasisira to guys pag ang voltahe natin is nagkaroon tayo ng voltage fluctuation or nagluko yung kuryente. Pumuputok yung mga yan. Hindi natin tanggalin. So yun. Ito nga nangitim kita naman sa video nangitim. So ito yung sira. And tingnan na lang natin kung may mga dinamay siyang parts. Pero sa tingin ko baka wala. Gamitan natin ng cleaner. So yung ibang mga gamit ko is nandun sa bahay. Kaya pabalik-balik ko sa bahay. Ito na. Gamitin na natin pagka-technician natin. Okay. So malinis siya. Wala naman siyang dinali sa board. And check natin yung MOSFET para sigurado tayo.
testing natin. Sa pag-testing ng MOSFET, lagyan nyo sa 10K. Okay. And usually kanan yan yung may baliktaran. Okay. So yung isa nasa infinity, yung isa is nasa gitna. Ililipat lang natin tong itim. Ito, yun nasa infinity na. Balik natin yung i-switch din natin yung pula. Yun. On, off, on, off. So good siya, guys. So baka yun lang ang sira. Okay. Check na rin natin yung bridge diode. Nabuksan na rin lang natin. Okay. So positive. Okay, ang positive natin. Negative. Okay din. Hindi siya shorted. So, possible. Ito lang. Okay, so, balik ko muna to. And hanap tayo muna ng pamalit dito, okay? So maghahalongkat muna ako sa mga old boards ko, okay? Okay guys, so may nahanap tayo, yun o, sa power supply ng CCTV, yung centralized power supply. Sira na to. Pag ito mga central power supply kasi hindi ko na nire-repair, pinakukuhanan ko na lang ng parts. So, salpak natin doon. Next, palitan natin yung fuse. So, ito tayo. Ilang amps to? 3.15. Okay, so testing natin. So nagkaroon na siya ng standby kanina. Oh, yun, may power na, guys. Yun. Paano ba? Yun, o. Meron na. Okay. So off natin. Parang hindi na gumagana itong buttons yata niya. Yung pansin niyo may ilaw. Yun. So medyo mahirap na siyang pindutin. So kailangan na natin siguro ng power off natin.
long press. Yun yung sinasabi kong standby. Okay. Pag power on natin, yun, mag-off yung ilaw. Then, yun na, on na. So, okay na guys. So, yun lang ang naging sira natin. Saan na yun? Ito. Okay. So, minsan guys, pag nagre-repair tayo ng ganito, laging visual check muna bago kayo mag-kuting-ting ng kung ano-ano. Kasi minsan tulad nung nakita natin doon na nangitim, may focus na tayo. Diba? And, chinek din natin pa fuse, pumutok din, pinalitan natin. And, nabuksan na din lang. Chinek din natin kung may mga iba pang possible na sira. So, yun, at wala namang ibang nadali. Yun lang naman. So, ayos na guys.